Ngayon, pag-uusapan natin ang Media and Information Literacy. Ito ang Module 6 ng MIL. So, ito yung kanyang contents. Front page. So, ito ang kanyang table of contents, no? So, makikita nyo, dito sa Module 6 ng MIL, meron itong Lesson 6. Ang title, Media and Information Sources. So, as usual, ito yung kanyang mga parts, no? What's in, what I need to know, what's new, and so on. So, i-discuss natin yan maya. So, what is module all about? So, i-discuss natin yan. How to learn from this module. So, ito yung kanyang icons. So, dito na tayo sa Lesson 6. Title ng Lesson 6 ng MIL is Media and Information Sources. So, what's in? So, in our previous lesson, we have learned the various types of media. So, we have the print media, broadcast media, and the new age media. So, diniscuss nito last meeting ng Module 5. So, print media or printed media, ito yung gamit yung mga newspaper, books, magazine, journal. So, ito yung print media. Broadcast media naman, ito yung TV at saka yung radio. The new age media, ito yung internet. So, diniscuss natin yan. Kung hindi nyo nakakita itong video na ito, balik lang kayo sa Module 5 ng video na ito. Okay, ito yung activity. Find the different types of media from the word puzzle below by circling the words either by vertically or horizontally. So, hanapin nyo dito ang mga words na pwedeng magamit as media, no? So, hanapin nyo. So, ito siguro nandito sila. So, just circle it, no, para makita natin kung saan. Okay? So, what I need to know, so at the end of this video, you are expected to contrast the indigenous media with the common sources of information such as library and internet, etc. So, malaman nyo kung ano yung kaibahan ng indigenous media with a common source of information such as library and internet. So, malaman nyo nung kaibahan ng indigenous at saka yung sources of information. Okay, what's new? Meron tayong activity. Briefly answer the following questions based on the quotation given below. So, God made libraries so that people didn't have any excuse to be stupid. So, what is your message? Or what is this message all about, no? Just write your answer here. Ano tong gustong sabihin, o anong ibig sabihin ng sinasabi ni John Boo? Okay? So, number 2 naman, do you agree with the message? Why and why not? So, if agree kayo dito, so God made libraries so that people didn't have any excuse to be stupid. So, if you agree, write agree, then explain why or why not. So, what is it? No? Information literacy. So, the definition of information literacy, we've discussed this before. It includes the ability to identify, find, evaluate, and use information effectively. Thus, students are trained to evaluate the quality, credibility, and validity of website. So, dapat alam nyo kung fake news o hindi fake news, no? Alam nyo mag-identify ng information sa internet kung ito ay totoo or hindi. Okay? And it also refers to the digital literacy or media literacy. So, alam nyo rin kung paano gamitin ang computer at saka yung cellphone. So, there are 3 types of sources. There are 3 types of resources. There are 3 types of resources or sources of information. So,
first is primary, next is secondary, and the third is tertiary resources, no? Or the type of information that we will need. So, first is primary sources. Are original materials on which other research is based, including original written works, poems, diaries, court records. So, ang primary sources, ito yung original, no? Ang primary sources again, ito yung original material. Okay, the second sources or the second information is primary sources. Second sources or information are those that describe or analyze primary sources, including references, materials, dictionaries, encyclopedias, textbooks, and books. So kung ito, yung from the source, the original material, yung research niya, yung manuscript, ito naman yung kinuha yung research niya dito, nilagay sa libro, no? Ito yung tinatawag na secondary sources. So, next is meron din tayong tertiary sources, no? Are those used to organize and locate secondary and primary sources. So, dito you can use, it can be dito ang sample. Provide citation that fully identify a work with information such as author, titles of a book, article, and or journal, publisher, and publication date. So, tertiary sources, you can use, pwede itong maging internet, pwede itong maging library. So, dito, sa tertiary sources, ino-organize or nalolocate yung mga secondary at saka yung primary sources. Don't forget na yung primary, yung original, yung secondary ay kinuha galing sa original, yung tertiary sources ay doon naka-organize ang primary at saka secondary sources ng mga materials o ng mga media. So meron din tayong abstract, summarize the primary or secondary sources. So ang abstract, kadalasan ito makikita sa research, no? Abstract, may lahat ng research ay mayroong abstract. Kasi dito sinasummarize yung primary or secondary sources. So databases are online indexes that usually includes abstracts for each primary or secondary sources and may also include a digital copy of the resource. So database natin, pinakasikat na database ngayon ay yung Google, no? Kasi diyan halos lahat ng information nakalagay sa databases ng Google. So, some of the main sources of information you will use are, so ito yung mga ginagamit natin kadalasan kung magre-research tayo, no? Meron tayong first is reference material. So, it consists of range of different types of material providing you with background information. So, kadalasan, kumukuha tayo sa internet or sa mga libro as our reference material. So, ito yung, again, our reference material is our source of information. Another source of information is dictionaries, no? Our dictionaries. So, dictionaries are source of information relevant to the function of word based on how they are used in the context. So, how you define, no, kung ano yung ibig mong sabihin sa dictionaries, no? Pinapakita sa dictionary kung ano yung ibig sabihin ng word na yun. Okay? Meron din tayong encyclopedias. So, provide more details on the functions of words than dictionaries. So, meron tayong encyclopedias. Sa encyclopedias, maraming mga nakasulat na pwedeng maging basehan natin sa ating research o maging information natin, no? Other reference materials, so books, e-books, journals, websites. So kadalasan ito yung common ngayon. Kumukuha tayo sa libro, sa e-books, journals, websites, and newspapers. Meron ding conference proceedings. So yung conference proceedings, ito yung parang minutes ng
nangyari, no? Kung merong, for example, sa doon sa Sangguniang Panlalawigan, meron silang parang presentation. So sinusulat nila doon kung ano yung kanilang napag-usapan, no? So nandoon sa conference proceedings, no? Okay? So meron din tayong reports are produced by agencies and departments on specific topics or issues. So meron tayong mga reports, no, gaya ng sales ng Coca-Cola or yung crime rate ng Philippines. So yun yung tinatawag natin na reports. So pwede natin maging basihan ng ating information. Then meron din tayong standards are consensus agreements drawn up by representative collections of people who have interest in the subjects. So ito yung standard, no. So as a source of information, pwede natin makuha o magamit yung standard. Kasi, kung papasok tayo sa isang kumpanya, meron silang tinatawag na standard or protocol, no? Yan yung pwede natin maging source of information natin sa isang bagay. So, yung standard. Okay? Next is manuscripts and special collection. So, meron tayong manuscripts and archives are unique items created or collected by a person or organization in the course of their ordinary business and retained by them as evidence of their activities. So yung mga manuscripts and special collections, yung mga papel lang na pwedeng maging ebidensya ng transaction, no? Kagaya ng kung meron kang sahod, tapos na-receive mo, so meron ka pipirmahan. So yung pinirmahan mo, yung papel na pinirmahan mo, yung pwede yung maging manuscript or yung special collection natin kung saan pwede tayong kung saan ito yung basihan ng organisasyon, no, sa kanilang mga transaksyon. Okay? So meron din tayong patents are legal documents which give the owner exclusive rights to profit from an invention, so protecting it from exploitation by others unless they have the prior agreement of the patent owner. So, pwede din tayo sa source of information natin yung patent, no? Kadalasan yung mga patent ay yung mga manuscript or papel na gawa ng mga inventor. So, pwede kang tumingin doon as a source of information. And meron din tinatawag na thesis, no? Are major sources of primary research output. So, if kayo nandun na sa college, kolehiyo, kadalasan, no, sa mga kurso, hindi kayo makakagraduate kung hindi kayo gagawa ng thesis. So ito yung major sources of primary research output. So magre-research kayo at yung sa research output ng thesis, pwede nyo magamit as source of information. Okay? The next is social media. Serve as an avenue in establishing social interaction with other individuals. So, pwede din magamitin nyo as information, basis of information ang social media. Kagaya ng Facebook, Twitter, Instagram, and so on. No, maraming social media na ginagamit natin ngayon. So, ways in evaluating information. So, meron tayong tinatawag na RADCAB. Ibig sabihin ng RADCAB, relevance, appropriateness, detail, currency, authority, and bias. So kasi dapat marunong tayong sa mga makita nating information, especially sa social media, dapat alam natin kung paano mag-evaluate. Meaning, alam natin kung totoo ba o hindi yung nakasulat sa isang artikulo, yung Facebook ba or kahit ano. No, kadalasan kasi no, sa internet hindi na masyadong na-scan, no, yung mga nakasulat diyan. Kasi sino-sino na lang pwedeng magsulat, no, ng mga article. So kailangan alam natin kung paano mag-evaluate ng information kung totoo ba o hindi. So ito yung ating guide, no, relevance, appropriateness, detail, currency, authority, and bias. So ito yung mga tanong. So ito yung pwede natin maging basihan, no, again sa pag-evaluate ng information. So,
the library. No? The word library is used in many different aspects. So from the brick and mortar public library to the digital library. So meron na tayong iba-ibang library ngayon, no? Ang gamit ng library. Kasi noon, yung library ay ginagamitan ng yung mga bookshelves, yung mga brick and mortar public library, yung mga nakapatong yung mga libro, yung mga printed material. At meron din mga library na digital library na, no? Gamit-gamit lang ang computer. One press, nandun na yung information. So, still, ginagamit pa rin natin yan as term library. Pero ito ay tinatawag na digital library. Okay, so, meron din tinatawag na indigenous knowledge. So, is the unique knowledge confined to a culture or society. It is also known as local knowledge, folk knowledge, people's knowledge, traditional wisdom, or traditional science. So, yung indigenous knowledge, gaya ng sa pamaraan ng pagluluto, no, ng mga isang tribo, meron silang kanilang mga paraan paano lutuin ang isang bagay, no, gagaya na paggamit nila ng isang bamboo, no, para o kawayan para maluto yung kanilang putahe. So meron silang indigenous knowledge. So meron silang alam kung paano lutuin ang isang bagay, ang isang pagkain, no, gamit ang kanilang pamaraan. So the indigenous knowledge is adaptive and cumulative, no? So adaptive, which is based on historical experience. So yung paggamit nila ng pagluto gamit ang kawayan, so ito ay based on their experience, no? Kasi hindi pa siguro nila na-invento yung kasirola, no? So yan, ginamit nila yung bamboo as their source of kasirola. Next is cumulative, which consists of a body of knowledge and skills developed from centuries of living. So yung paggamit nila ng kawayan as pagluluto is cumulative kasi is a process, no, at meron ding mga time o panahon na ginugol para ma-develop ang pagluto gamit ang sample natin kawayan. So meron din dynamic, which has developed, adapted, and grown over millennia. So, ito, holistic, in which all aspects of life are interconnected. Next is humble, which does not dictate how to control nature, but how to live in harmony with the gifts of the Creator. Next, intergenerational, which the collective memory will pass within the community from one generation to the next, no? Gaya nga ng mga stories, songs, ceremonies, and so on. So meron din tayong invaluable, which is the key to sustainable social and economic development. Then irreplaceable, moral, nonlinear, observant, relative, responsible, spiritual, unique, and valid. So ito yung tinatawag na indigenous, no? Yung indigenous knowledge. So yung indigenous knowledge daw is adaptive, cumulative, dynamic, holistic, humble, intergenerational, invaluable, irreplaceable, moral, nonlinear, observant, relevant, responsible, spiritual, unique, and valid. So ito yung mga katangian ng indigenous knowledge. So kadalasan kasi ngayon parang nawawala na, no, yung tinatawag natin na indigenous knowledge kasi yung mga Ifugao, no, hindi na sila nagtatanim doon sa kanilang hagdan-hagdan palayan, no, kunti na lang sila. So parang kunti o na medyo nawawala na, kaya kailangan natin na enhance o hindi natin dapat na mawala yung mga ganyan mga bagay kasi natutunan natin yan sa matagal na panahon at ito yung tinatawag natin na kultura. Okay? So ngayon, nandito naman tayo sa internet, no? History of the internet. So in 1982, the word internet started in 1986. So tinatawag itong Freenet, no? Created in Case Western Reserve University. So in 1991, the US government allowed business agencies to connect to internet. Now all peoples can connect to the internet and improve their life and work quality. So the internet support various aspects in our life. So
Again, no, ang internet is started in 1982. No? Then, in 1986, we call it Freenet pa. Okay? So, the internet revolutionized the computer and the communication world like nothing before. So, ito yung internet. No? It's obvious na internet is very useful at ito yung ginagamit natin sa mga pang-araw-araw natin kung meron tayong gustong i-research, kontakin, at gustong kausapin. So, Tim Berners-Lee, so father of World Wide Web, invented the WW, so World Wide Web, no? Siya yung nag-invento ng internet, no? He is a European particle physicist and he has physicist laboratory. So, ito yung kanyang mga contribution. So, WW, web page, web publishing, web browser, and so on. Marami siyang contribution si Tim Berners-Lee. So, different types of web. Meron tayong browsers, no? Ito yung Google Chrome, kadalasan na ginagamit ko. Next is Mozilla, next is Internet Explorer, Safari, Opera Mini, and Netscape Navigator. So, kadalasan ito yung pinakasikat, no? Yung Google Chrome. Kasi number 1 search engine kasi yung Google. Kaya ginagamit kasi diretso na yung Google Chrome. So, what's more? So, meron tayong activity. So, ilagay ito sa malinis sa papel. Using the guide questions, analyze the content of the picture below. So, ito yung mga guide questions natin. What is library? So, ilagay nyo yung sagot nyo dyan. No? Base sa tinitingnan nyo nga, sa picture na ito. Then, what do you think if all schools have libraries? So, ilalagay nyo dyan yung sagot nyo. So, question number 1, ano daw yung library? Sa question number 2, paano daw kung marami o lahat ng mga eskwelahan ay may mga library? So, picture analysis rubric. Okay? Ito yung basehan na pag-aaral ninyo kung doon sa taas. Okay, meron kayong score na 4, 3, 2, 1 base sa mga kriteriya na ito. So, ang pag-grade ng nasa taas ito ay base dito sa mga scores na pwede niyo makuha. So, what I have learned, so you've learned these things, no? Reference material, so just write it in clean sheet of paper, no? Sulat nyo sa malinis papel. Classify the following items. So, ilagay nyo dyan primary sources, secondary sources, and tertiary sources. Write your answers in the space provided. So, ano daw ang reference materials? Primary, secondary, or tertiary. Ano daw itong original written works, and so on. So, ilagay nyo dyan sa malinis na papel. So, what I can do? So, instructions, conduct an interview to at least 5 members of your family. Ask them what must they prefer to use in looking for information. So, again, no, interview nyo. Punta kayo sa inyong sa kapatid mo, sa mama mo, ask them what they must prefer to use in looking for information. Ano yung kadalasan ginagamit nila para makakuha ng informasyon. Sulat nyo dyan sa papel. No, encode all the information in short bond paper. Then, make a summary of the survey of the leading sources in your interview. So, i-summarize nyo dito. Magawa na lang kayo ng siguro graph or chart, no, para makita yung summary. Dito naman, encode nyo kung ano yung kanilang mga sinabi. Siguro, maggawa kayo pwede kayong gumawa ng frequency table. Okay? Or, para lang ma-identify yung mga sources they are using. Ito yung rubric na basihan para magraduhan kayo sa taas. Okay? So, ito yung mga diniscussin kanina. Ito yung kanilang mga definitions. Okay? So, ito yung ating assessment or post-test. Okay? So, lagay nyo lang yung sagot nyo. 2 10 items sa malinis sa papel. Ito yung post-test natin.
Ito yung answer key kanina. Okay, so that's it. If meron kayong tanong, just comment below, no? And thank you for listening.